Amen. Isa na namang pagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid. At tayo ay, it's a privilege na tayo po ay makapag-aral sa salita ng Diyos. At ating tutunghayan ang sa ating pag-aaral, ang Romans chapter 9, 10, and 11. Pero bago tayo dumako sa pag-aaral sa mga 3 chapters ng Romans, tayo ay magkakaroon ng pagbabalik-aral sa nakaraan about God's timeline, which is nakapost sa ating screen. So sa loob nitong God's timeline, mayroon tayong napag-aralan na ito ay nahahati sa tatlong panahon or 3 ages. Ito yung tinatawag nating time past, but now, and ages to come. Ang sakop ng time past ay mula sa paglikha ng Diyos hanggang sa pagkamatay ni Esteban. So dito, ang tawag din natin dito yung tinatawag nating fall of Israel. Ang bansang Israel ay nahulog dahil sa kanyang patuloy na pagtanggi niya sa Diyos, sa kanyang pag-anyaya. Pero dahil sa kanilang patuloy na rejection, at ito sila ay nahulog. So simula kay Adan hanggang sa Tower of Babel, makikita natin na iisa lamang ang klase ng tao noon. Ito yung tinatawag nating mga hentil, So wala pang mga Jews, wala pang mga so pagkatapos na tinawag ng Diyos si Abraham, so ito yung mga Gentiles, At itong mga hentil na ito, sila lang ang mga klase ng tao. At nang tawagin ng Diyos si Abraham, dito nagsimula ang bansang Israel na pinili ng Diyos. So, dito nagkaroon ng dalawang grupo ng klase ng tao. After na tinawag ng Diyos ang bansang Israel, meron siyang specific na pinagagawa ang Diyos sa bansang ito. Kaya sa panahong ito, nagkaroon ng dalawang klase ng tao. Ito yung tinatawag nating una, yung Israel para sa mga circumcision o pagtutuli. At ang pangalawa naman ay yung mga Hentil, non-Israelites, na sila ay sakop ng mga hindi pagtutuli. So ito yung mga uncircumcision. So ang pagkikitungo ng Diyos sa isang sa tao noon in time past, which is sa pamamagitan ng mga propesya, ang Diyos ay nakikipag-usap sa tao ayon sa mga propeta, So ang ipinangako ng Diyos ay yung earthly kingdom. So dito sa mundo, mayroon siyang pangako sa kanyang piniling bayang Israel. So at ang Diyos ay ibinigay sa kanila sa Israel ay ibinigay sa kanila itong mga kautusan. So dito ang Diyos ay dapat nang sundin ng Israel ang kautusan ng Diyos na ibinigay para sa kanila through Moses, Sila ay magiging blessing para sa mga Gentiles, Ito ang plano ng Diyos as makikita natin sa isang verse, in Genesis chapter 12 verses 1 to 3. Ayon dito sa ipinangako ng Diyos kay Abraham, mababasa natin dito sa Genesis chapter 12 verses 1 to 3 at ay yung sundin sa inyong mga Biblia, In verse 1, now the Lord had said unto Abraham, get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house unto the land that I will shew thee. In verse 2, and I will make of thee a great nation, and I will bless thee and make thy name great, and thou shalt be a blessing. Sila ay magiging pagpapala sa buong mga bansa, At sila ay dadalhin sa isang lugar na kung saan yun ang ipinangako ng Diyos sa kanila. In verse 3, and I will bless them that bless thee. So nandirito yung dugtong sa kanyang pangako, na pagpapalain ng sino mang magpapala sa kanila, and curse him that curseth thee,
and in thee shall all the families of the earth be blessed. So, kung makikita natin, ang bansang Israel ay pinagpala, no? Pero mayroon ding pagpapala para sa mga hentil, ayon dun sa kung paano ang kanilang relationship dun sa Israel. So later on, magkakaroon tayo ng mas malawak na pag-aaral patungkol dito, no? So natapos ang time pass nang mamatay si Esteban, no? At nahulog ang Israel sa patuloy nilang pagtanggi sa Diyos. Pagkatapos nito, nagsimula ang panahong tinatawag nating but now, no? So, at tinanggal ng Diyos ang isang distinction between the two groups of people, no? Kung inyong balikan yung nakaraan nating topic, dito sa mga patunay na there is a wall of partition between the Jews and the Gentiles, ano? Maging sa kanilang mga hayop, sila ay piniling bayan ng Diyos, sila ay maging banal dahil ang Diyos ay banal. Makikita natin sa mga previous nating pag-aaral. So, wala na ditong pagkakaiba ngayon dahil ito ang tinanggal ng Diyos after the fall of Israel. Tinanggal ng Diyos itong wall of partition na ito at wala nang pagkakaiba ang Hudyo sa mga hentil, no? Ayon sa sulat ni Apostol Pablo doon sa mga taga-Roma, no? Chapter 10 verse 12. Makikita natin doon sa chapter 10 verse 12, for there is no difference between the Jew and Gentile. The same Lord is Lord of all and richly blesses all who call on Him. So dito ipinahayag ng Diyos ang isang tinatawag nating hidden entity, no? Merong hidden entity na ipinahayag ng Diyos sa isang tao, no? Na yung walang iba kundi si Pablo. Ito yung tinatawag nating secret hid in God. Ito rin ang hidden entity na to, which is composed of believing Jews and believing Gentiles. So, tinawag natin itong body of Christ, no? Or the mystery of fellowship. So ang programa ng Diyos sa panahong ito ay tinatawag nating mystery. Bakit mystery? Mystery dahil itong bagay na ito, which is hidden from before the foundation of the world, ang Diyos ay hindi ito pinalam kahit kanino, maging sa mga propeta. So ito ay isang misteryoso, no, na hindi ipinaalam, secret, no, hidden God. So ang kung kanino ito unang ipinahayag, ito ay kay Paul. Makikita natin dito na isa-substantiate ito sa pamamagitan ng pag-aaral natin sa mga talata sa Biblia, no? So ang ipinangako ng Diyos sa mga nagsisimpalataya sa panahon na to ay hindi lupa, no, kundi heavenly blessings aside. Unlike dun sa mga Israel, ang pinangako ng Diyos it is an earthly kingdom, no? And ang hidden entity na ito ay tinatawag nating body of Christ. Ito yung tinatawag nating body of Christ. So nasa ilalim ng biyaya ng Diyos ang kaligtasan, ano? So which is tinatawag nating salvation by grace, ano? Ito yung ang sa panahon na to ang Diyos ang kanyang pakikitungo sa panahon na to ay sa pamamagitan ng biyaya. So subalit ito ay nahayag kay Apostol Pablo, ito nga ang tinatawag nating ang sikretong ito na which is hid in God. Nung makakilala si Apostol Pablo sa Panginoon, ito ay ni-reveal niya later on ang tungkol dito sa mystery na ito, no, kay Apostol Paul. Pagkatapos na siya ay tinawag ng Diyos upang ipangaral ito. Makikita natin sa Colossians chapter 1 verses 26 and 27, aking babasahin, even the mystery which had been hid from ages and from generations. So ito, ang binanggit ni Apostol Pablo na ito ay nakatago, no, mystery, no, walang nakakaalam.
which had been hid from ages and from generations. But now, no? Yung term nating pero ngayon, sabi niya, is made manifest to His saints. To whom God, verse 27, to whom God would make known, no, what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles. Yung Gentiles, before, mga etsipwerang tao yan. They are outside of the community of Israel. No? Hindi sila tinawag. Actually, ang Panginoong Yesus, nung siya ay nangangaral, they considered us like an dog. No? Ito yung pagtingin ng Diyos sa mga hentil. No? Which is, sabi niya, ipinakita ng Diyos yung the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, no? Which is Christ in you, the hope of glory. Magtatapos ang panahong but now, at kukunin ni Jesus ang body o ang kanyang body, ang church, no? The body of Christ. Ang direct instruction ng Diyos sa panahong ito ay makikita sa mga sulat ni Apostol Pablo, which is from Romans to Philemon, no? At ang sumunod na panahon sa ating natalakay ay ang ages to come. So pagkatapos ng but now, ito yung ages to come na pagkatapos na kinuha ng Diyos ang kanyang church, no? The body of Christ. So ito ay from Hebrew to Revelation, no? Ito ay from Hebrew to Revelation. So magkakaroon dito ng tinatawag nilang 7 years tribulation. After the church caught up, no? Magkakaroon ng tinatawag nilang 7 years tribulation. Ito yung pang 70 linggo o na sa prophecy ni Daniel, no? 70th week. Pagkatapos nitong ibabalik ng Diyos ang nahudlot na plano. So pagkatapos nitong 7 years tribulation, mayroong yung ipinangako ng Diyos o yung covenant ng Diyos sa bansang Israel, ito ay muling ibabalik. Ito ay nahudlot, no, dahil sa kanilang pagkahulog. Pero muli itong ibabalik ng Diyos after the 7 years tribulation. So maghahari ang ating Panginoong Yesus. So, sa kanila, no, tutuparin niya sa panahon iyon ang kanyang tipan para sa Israel at sila ay magiging kingdom of priests. Yung kingdom of priests which is promised sa bansang Israel in Exodus, no? Chapter 19, verse 6. Sila ay magiging kingdom of priests kasama ang Panginoong Yesus na maghahari ng 1,000 taon. Ibabalik din ng Diyos sa dati ang pakikitungo niya sa bansang Israel. Katulad nung una, no, kung paano mumuling ibabalik ang programa, no, ng Diyos sa pamamagitan ng mga propesya, no. Ito ay kung ano yung una, ganun din yung sa ikalawang covenant, no. Ang Diyos ay makikitungo sa Israel through prophecy, no. Matutupad ang ipinangakong earthly kingdom na ito ay naudlot, no. Hindi dahil sa kanilang patuloy na pagtanggi sa Diyos, no? So sa Israel, ano, at muling ipagagawa ng Diyos ang mga kautusan. Itong mga makikita natin dito na ang kautusan ay mayroong mga paghahandog. Kung anong nakikita natin dun sa kautusan, iyon ay gagawin muli during the ages to come, no? Dito magtatapos ang ages to come pagkatapos na pagsasamahin ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa ayon sa sinasabi ni Apostol Pablo doon sa kanyang mga sulat sa mga taga-Korinto in 1 Corinthians chapter 15 verse 28. Kung babasahin, sabi niya rito, "And when all things shall be subdued unto him, then shall the Son also himself be subject unto him that put all things under him, that God may be all in all." So at kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kanya, no? Kung magkagayoy, ang anak din naman ay magpapasakop din naman sa kanya na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim niya upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Ito ang pinaka-summary ng ating God's timeline, no? Ating itutuloy ang ating pag-aaral sa Book of Romans chapter 9
and 10 and 11 sa susunod na araw. Alam ko na ito ay magiging pagpapala at sa ating lahat. Sana sa ating patuloy na pag-aaral ay maumpisan ninyo yung ating unang pag-aaral upang lalo tayong makita, no, ang ating pag-aaral dito, no. So napakahalaga na ang ating pag-aaral ay rightly divided yung Word of God. So to God be the glory po at maraming salamat sa inyo. Tayo ay magtatapos sa isang maikling panalangin. Lord, marami pong salamat sa oras na ito, sa inyong pagpapala, sa privilege na kami ay makapag-aral ng inyong mga salita. Salamat po sa programang ito. Maraming salamat din ng Panginoon sa advanced technology kung saan, Panginoon, na hindi na kami kailangan pumunta sa isang lugar upang kami ay makapag-aral. At through internet, Panginoon, kami ay makapagbahagi ng inyong mga salita. Bless this channel, Lord, at maging extension or maging channel of blessing sa inyong mga salita. Sa mga taong makakarinig, marahil hindi pa nila alam kung paano ang daan o ang ebanghelyo ng kaligtasan ay ito yung kung paano ang aming Panginoon ay namatay at inilibing at muling nabuhay. Maraming salamat sa pag-asa at sa ebanghelyong ito na iyong ipinagkaloob ninyo sa amin through Paul. Kaya Lord, sa aming pag-iwa-iwalay, kayo po ay magpala. Bless them, Lord, na makikinig o manunood sa mga messages na ito. Ito ang aking dalangin at hiling sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen and amen.